Serve your people. How you want you believe. And everything I do, bringing my trust in you. You're faithful witness I will be. Use my hands, Lord, to help your people and share the many blessings I receive. Let everyone embrace, reflect your love and grace. So all you know you and believe. Use me, Lord, to be your true disciple. Use me, Lord, to comfort and forgive. Guide my way as I follow you and pray. Accept every day I live. Take my hand and let it be used to serve you faithfully. Show me, Lord, what you have planned. Help me lead us through command. Help me lead as you command. Use my voice, Lord, to teach your people and tell the hope and promise of your love. Let every song I raise be sounding grateful praise to share my joy with all the world. Use me, Lord, to be a true disciple. Use me, Lord, to comfort and forgive. Guide my way as I follow you and pray. I serve you every day I live. Take my life and yours be Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa Panginoon na nakaka-attend po tayong lahat ngayong umaga. Bago pa ako mag-start, kumanta, gusto ko lang po sanang mag-share ng konting testimonies po. Basahin po natin yung 2 Kings, verse 4, 1-7 po sa Tagalog. 2 Kings, verse 4, 1-7. Ayan po. Okay, sabay-sabay po tayo. Sumigaw na kay Iseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod ang aming asawa na patay na at iyong talastas na ang iyong lingkod ay natakot sa Panginoon at ang pinagkautangan ay naparito upang inulit alipin na ang aming dalawang anak. Sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Sayo-sayin mo sa akin, anong mayroon sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay na lipas sa isang aliyong na langis. Nang magkagayon, sinabi niya, ikaw ay umaon
Magandang ka ng sisiglan sa labas sa lahat ng iyong mga kapay. Sa mga tuwid, bagay na mawalang lamang sisiglan, huwag kang mangyayang ng kaunti. Ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng taon, at iyong itatabi ang bulok. Sa gayoy, siya ka, at siya ay ang kanyang mga anak ay magsasara ng pintuan. Nilang dinala ang mga sisiglan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari ng makulo ang mga sisiglan at kanyang sinabi sa kanya, ayan pa ako ng isang sisiglan. Sinabi niya sa kanya, wala pang sisiglan at ang langis ay tumigil. Nang nagkagaloy na paroon siya, yung sinisay sa lalaki ng Diyos. At kanyang sinabi, ikaw ay umaon, pagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka ang iyong mga anak na labing. Amen. So, mga kapatid, yung story po na yun ay para sa iyo, para sa akin, Amen. para sa mga taong nag-aalala, sa mga taong may problema, sa mga taong nauubusan na po ng pag-asa. So, madalas po ang Diyos ginagamit yung mga maliliit na bagay na meron tayo to start greater things. That's right. At yung mga problema na akala natin na wala ng solusyon, na hindi na natin matatakasan, yun pala yung magiging daan para ipakita ng Panginoon o para i-reveal niya kung gano'n siya kapakapangyarihan at kung ano pa yung mga kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen. So kapag ipinubaya natin sa Diyos, lahat ng mga struggles natin, lahat ng mga alalahin natin sa buhay, He will provide in ways we could never produce on our own. So, share ko lang po may kilang. During pandemic po, alam naman po natin lahat na mahirap yung buhay noong panahon na yun. So, meron po isang araw, umiyak si Thirdy, nagugutom, gusto po ng dede. So, yung dede na ititimpla ko po, last na po yun. After nun, wala na po siyang dede. Tapos yung sahod po siguro mga 1 week pa. 1 week pa po yung dadating bago sumahod. Tapos nag-pray ako kay Lord, humingi ako ng guidance, humingi ako ng kung ano dapat namin gawing mag-asawa kasi namomroblema kami sa gatas ni Third. And then, parang mas nanaig po yung yung isipin ko, yung problema, kaysa dun sa paniniwala ko na kayang gawa ng paraan ng Lord. So after ko po mag-pray, siguro after an hour or mga few minutes, nagulat ako, may nag-send ng cash sa Gcash ko. Amen. Pero, yung Gcash ko kasi na yun, ang na-receive ko po ng 5,000 pesos. Tapos, nung una, hindi pa po ako naniniwala na para sa akin ba to. Tapos nung nakita ko kung sino yung nag-send, galing po siya sa tatay ko. Tapos after po nun, naka-receive ako ng message. Sabi niya sa akin, anak, pandagdag sa gastos mo. Right after kong ma-receive yung message na yun, parang napahagulgul ako na umiyak na parang sobrang na-amaze ako eh. Kasi yung 5,000 po na yun, sobrang pa siya sa pambili po namin ng gatas. Amen. So nung naisip ko yun, parang siguro ang gustong sabihin sa akin ng Lord na parang sinasabi niya sa akin, anak, ayun yung pinagdasal mo. Sinobrahan ko na yan. Hindi naman kasi pwedeng yung anak mo lang yung mabubusog. Paano kayo kakain ng mag-asawa? Parang ganun po eh. Parang ganun po yung sinabi niya. So, parang every time po na naiisip ko yun, though hindi lang po yun yung experience na meron kaming mag-asawa na sobrang amaze kami sa Panginoon. Marami pa po. So, parang sa atin, lahat po ng mga nare-receive nating blessings, nararapat lang po na pasalamatan natin, papurihan natin ang Panginoon. Amen. Hindi po dahil sa kung ano yung mga nagawa natin, hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa masipag tayo. Lahat po ng yon ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sa grace po na binibigay sa atin ng Panginoon. At huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Ayun lamang po. Amen. Amen. Hindi
daigdig ko. Amen. Minsa'y nanakitan na rin ang araw. Tiyak mo ang imay hindi na. Ay isang gabay sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, isa naman ng init ang mundong nalalamig. Kahit mamayo sa daan, magkabila'y pangin. Ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ibig mo'y hindi magwawakas. Kanina mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginikuhan ng iyong panlilikas. Panatag at tiyak, itatuloy mo sa Pinas. Sa dagat ay isang buwis, bawat sugabal ang sinasambit. Ikaw ang siyang tatawagan, sa iyong aapawan. Maglasong kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong nalalamig. Kahit mahumayo sa daan, magkabila'y bangin. Ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganin, ginituan ang iyong panlilikas. Panatag at tiyak, itatuloy mo sa landas. Panatag at tiyak, itatuloy mo sa landas. Panatag at tiyak, itatuloy mo sa landas. Amen. Salamat po sa mga series of songs. Tayo natin tumayo. Philemon. Isang chapter lamang po ito. Basahin po natin ang verses 1 to 4. Philemon. Chapter 1, verses 1 to 4. At sa 2026, tulad na ngayon, we should aspire to have our record clear. Kung naman nangyari sa atin noong nakarang taon, we failed God, we failed people, we failed several times, and we made our record marred, affected. Ano man ang ginawa natin hindi mainam last year, make sure 2026, New Year, we'll have our record clear. Amen? Lahat tayo, pati kami mga pastor lalo na. Basta natin ang verses 1 to 4 ng malakas, begin. Si Pablo, ng Lord Jesus, at sinipay ang aking pag-ibig na aming minamahal at magpapagawa. At kayo ang lahat ng kapatid na mapait, at kayo ang Pinoon na makakawan namin at sa sige sa iyong bahay. Sumainyo ang biyaya at kayapaan mula sa Diyos na aming Ama at sa Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat
mabuti po sa aking mga panalangin. Tayo magsipo, pagpalain ng Panginoong Diyos sa kanyang salita. Ang biyaya ng Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos at tagapagligtas. Amen? A record clear in the new year. Tulungan tayo ng Diyos na ating mga hindi magandang ginawa last year sa Panginoon, sa ating kapwa, para bang clean slate, and we would make it right. Ang kasalanan ginawa ng Diablo, tangay, tukso, dala niya hanggang sa ating panahon. Hanggang sa mawalan tayo sa mundo, even those who will remain sa mundong ito, ang Diablo walang tigil, magpapahirap, magpapasasa, para kunin na lahat na makukuha para saktan ang ating Panginoong Diyos. Again, mga kapatid, huwag niyong payagan. God is trying to produce from us future leaders. Amen? Mga manggagawa na instrumento ng Diyos sa katinoan, sa kabutihan. But while God wants us to be leveling up, habang gusto ng Diyos na tayo ay tumibay, maging matatag at maging magandang halimbawa sa lahat ng mga manampalataya, Satan will take all his effort and all his artillery sa ating panahon para disorient tayo, to ruin our lives. Satan will do his best to defile us with his sin, to make us detach sa Panginoong Diyos. And dahil sa ating pagiging submissive sa Kanya, huwag nawa sana, God forbid, pag tayo po nagbigay panahon at nagbigay taan at nagpareha sa Diablo, we will be indebted. Magkakautang tayo na malaki sa Diyos natin. Salamat na lang ang Ebanghelyo ni Kristo, the Bible, yung ating pinaniwalang salita niya, the gospel of Christ will deal with the defilement, distance, and death of sin. At makikita natin din sa Book of Philemon, hindi sa Philippians, Book of Philemon. Sulat ito, katulad ng sinulat ni Paul sa isang lingkod ng Diyos. Si Philemon ay isang Kristiyano, ama ng tahanan, should we say, manggagawa ng Diyos. May kaya ng konti at nagkaroon sila ng gawain sa kanilang bahay. Wala pang malalaking churches. At yung binasa natin kanina, as you roll the verses, probably si Apia, ay kanyang asawa, si Archippus ay kanilang anak na manggagawa rin sa gawain ng Diyos. So tingnan nyo, sa iglesia, sa iyong bahay, churches during the time, nasa bahay ng mga Kristiyano. So you would allow us na yung bahay niyo maging iglesia ng Diyos. Amen? Payagan niyo kami, payagan tayo ng mga kapatiran, na yung bahay nila maging tipunan ng mga tao. Hindi makapunta sa regular church, pero yung bahay niyo pwede niyong gawing munting iglesia ng Panginoon para maakay ang mga tao. Amen? That was done by Philemon at ng kanyang pamilya. And so, maganda gawain. Ipapatuloy. Maganda buhay nito si Philemon marahil na meron siyang katulong. Meron siyang kasama sa bahay. Ang pangalan si Onesimus. Onesimus was unbeliever. Tinagap siya bilang trabador doon. Ang masamang ginawa itong si Onesimus, ninakawan niya si Philemon, tumakas, pumunta sa Rome. And during that time, si Paul ay nakukulong sa Rome na dahil sa kanyang pangangaral. Hindi siya nakulong dahil sa masama niya ugali o masamang gawa niya. Hindi siya nakulong dahil sa pagiging kriminal. Si Paul ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Na ngayon ay maraya tayo nakakapangaral. We could go anywhere sa ating bansa to preach the gospel. I could preach to the police, to the military, sa BGMP, sa public school. We have all the freedom to share the gospel. Amen? And so you do. Take that advantage. Gamitin natin yung kalayaan yan. I-share yung Ebanghelyo sa mga tao. Sa mga kaibigan, mga kaklase. Wherever you go, magdala kayo ng mabasahin. Pamigay nyo sa mga kaibigan ninyo. Ang dami natin ganitong tracts. Give them tracts. Tell them about Jesus. Yun ang ginawa ni Paul. Nasave ang pamilya, nakapag-naggawain. At during that time, hindi man masyadong, hindi man illegal yung magkaroon ng mga alipin sa pamilya, dahil kung kayo mong bumili ng alipin, pero yung pagiging alipin ng tao sa isang pamilya, sa isang tahanan, ay itinutuwid ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? May mga alipin na dahil naging Kristiyano yung amo, nagiging magaan ang trato nila sa mga alipin nila.
and by the changing of the heart, binago ng Ebanghelyo ni Kristo ang puso ng mga tao, kaya ang Ebanghelyo nakakapasok kahit sa alipin, sa mga amo, sa mga Panginoon sa lupa, sa mga mahirap, pagka pare-pares Kristiyano, pantay-pantay sila sa harapan ng Diyos. Walang mataas, walang mahirap. Walang pagalingan. Si Kristo lang ang magaling sa lahat. And Philemon had Onesimus. Ang masama nito, dahil hindi Kristiyano, siguro maluwag siya sa pamilyang yon, naligat yung mag-asawa, ninakawan niya, and he ran away. Eh, hindi ka makakataas pag gumawa ka ng mali. Nahuli ngayon, at siya ay nakulong doon sa kulungan, kung saan naroon si Paul. Sometimes God would allow things to happen. May mga pangyaring hindi mo inaasahan, you're not expecting things to happen, pero naiinis ka, nagsisirang araw mo, but God somehow is trying to organize and reorganize things para maintindihan mo, ako ang kumikilos dyan. Remember the time, nagkaroon ng utos si Augustus Caesar, lahat na daw magpa-register, magpatala. Kahit buntis si Mary, kakampan, kailan siya magpunta ron sa lugar. I had no choice. Para sa kanila, ang sama na ugali itong taong ito, pinahirapan ng mga tao, but hindi nila alam, over and above, the Lord is orchestrating miraculous thing na mangyayari. Na yung babaeng yun na nagkagampan, nahirap-hirap mga anak, kinailangan magpunta ron sa Jerusalem para magpatala na kung saan ipapanganak ang tagapagligtas. Naunawaan niyo mga kapatid, sometimes yung mga bagay na nangyayari sa atin, hindi mo maintindihan, nainis ka agad, ba't hindi ka sabihin mo, Panginoon? Romans 8:28. Amen? Romans 8:28, ano sabi ng Bible? Ang lahat ng bagay na nagaganap para sa iyo ikabubuti. You love God? You tell me you love God? Kung ano man nangyayari sa iyo, sabihin mo, Panginoon, nangyari ko sa akin dahil alam ko, nakakalakit-lakit to do good sa akin. So pag sinabi niya, malas naman talaga, nakakita ko to si Pedro na to. Hindi ka malas, Brad. Pag nakita mo si Pedro, pasalamat ka sa Diyos, wala ka ng sakit na meron siya. Di ba, Pet? O, di ba? Pag nakita ko si Pedro, nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi ako na-stroke kagaya niya. And you have many things to say. Lord, salamat po. Dahil nakita ko itong Kristiyan ito. Nakita ko siya. Nakita ko na nangyari ito. Dahil baka may plano ka sa buhay ko. Dapat yun ang attitude natin. Hindi yung, talagang malas talaga itong Pedro na ito. Kitang pumod. No. Alam ko to. May crush sa akin to eh. Na hindi na, wag ka lang. Sabi niyo, Lord, ano ba gusto mong gawin ko sa pangyayaring ito? Bigyan mo ko ng malawak na isipan. Ibig ko pa Pastor, kahit yung demonyo nakita ko, kahit nakakita ko ng demonyo, ang malaga hindi ko yung demonyo. Pero mga kapatid, ninakawan siya ni Onesimus. And he was brought to Rome, sa kulungan, na ando doon mismo si Paul. Ano nangyari? Ay, alam niyo na istorya. Inakay ni Paul si Onesimus. Amen? Naakay ni Paul si Onesimus. We are teaching prisoners, PDL, sa kulungan. Yung BGMP, nakatuturo tayo nun. Sa bahay pagbabago, natuturo tayo nun. Isang araw, nasta kami sa isang lugar sa Santa Maria, alanganin. Wala kami kakilala. May dala kami mga guests sa mga bata, nasiraan kami. Mamaya may dumarating sa akin sasakyan ng motor. Humaharot siya dyan. O nangyari dito? Akala ko kung ano gagawin sa akin eh. Pastor, ano nangyari dito? Gulat ako. Sabi ko, Brad, kilala mo ako. Pastor, ano ko? Batch 13. Alam ko na ibig sabihin nun, isa siya sa mga addict na nandun sa bahay pagbabago, na nagbago buhay. Sabi mo, wala kami kaalam-alam. Gagamitin pa rin ng Diyos yun para ma-renew yung aming commitment. At alam niyo, balita ko nasa isang church na siya ngayon, namatay sa church. At siya sabi natin mga kapatid, ando si Paul, and he met Onesimus, na alipin natin si Philemon, na ginawa niya na masama, pero inaga niya si Onesimus sa Panginoon. Iniayos ng Diyos. Again, mga kapatid, sabi nga ng tatay ko na nabubuhay pa, huwag kayo kagad kumukontra. Huwag kayo kagad nakaangil, nakaangas, para kayong pitbull na, nakagano kagad. Tinan niyo muna yung pangyayari. Pakinggan niyo muna kagad. Baka ang nakikita niyo yung maliit lang. Ilayo mo lang konti yung focus. Baka may plano siya na mas maganda. To make everything good. Ano sabi ng Bible? Mga bagay nakakalakip-lakip na gumagawa sa, read the verse, sa ikabubuti. Nino, nang nagmamahal sa Diyos. Hey, do you love God?
Whatever happens to you na hindi mo kontrolado, baka sa ikabubuti mo yan. Hindi sinabi ng Diyos na lahat ng bagay sa atin magiging maganda. Hindi sinabi niya na magiging maganda buhay mo pag naging Kristiyano ka. Hindi sinabi yaman ka pag naging Kristiyano ka. Hindi sinabi gala ka sa katawan mo pag naging Kristiyano ka. Never! Ipinangako ng Diyos yan. At sinabi pag naging Kristiyano ka, magiging anak kita and you will go to heaven when you die. That's it! Ikaws po ba ako? Ang sinasabi natin, kung ikaw ay pagpala ng Diyos, salamat sa Diyos. Pero pag hindi ka pagpala ng Diyos, salamat pa rin sa Diyos. Bakit? Papunta ka sa langit. May buhay na walang hanggang ka. Anak ka ng Diyos. And Paul was ministering to the jail guards, to the prisoners, at doon natagpuan niya itong si Onesimus. Nakakay niya ang magnanakaw na Onesimus. It was not coincidence. It was providential. It was not an accident. It was an appointment. So nakita natin ang galaw ng Diyos para makakalala sa Panginoon. Doon sa piling ni Onesimus, ni Philemon, baka winibigyan siya, hindi siya tumanggap sa Panginoon. Pero tinataniman siya ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kinausap siya ng kanyang amo. Pinapakita ang parang kaltasan. E yet ayaw niya. Nung dinala siya ng Diyos sa corner, mga kapatid, I've seen the worst of some criminals. Andun nakakulong. Nakapatay ng rape, nanira ng buhay. Doon sila nakulungan. Nakasento sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. Wala na sila magawa. I saw so many of them crying. Humingi ng tawad sa Diyos. Kung di po sila nakulong, hindi sila magbabago buhay. God can arrange circumstances in a way na hindi mo pinapangarap. Mag-pray lang tayo mabuti ng guidance mula sa Diyos at makita niyo paano kumilos ang Panginoon sa buhay mismo ninyo. Marami na kayong testimony marahil. And so, going back sa ating pinag-uusapan, etong Philemon ay sulat ni Paul, pinadala niya kay Onesimus na finally nakalaya at sinasabi niya in short, Onesimus, you take this letter and go back sa amo mong si Philemon. At ito nangyari po. Makita niyo mga kapatid. Tini po sa chapter, verse 10. Philemon, verse 10. Isang chapter lang naman to. Isa sa maliit na sulat ni Paul. Pakibasa. Begin. Sabi ni Paul, Philemon, eto aking anak sa panampalataya. Ipinanganak ko siya habang ako'y nakatalikara siya, nakakulong siya. Naging Kristiyano siya as if ipinanganak ko siya sa Panginoon. Verse 11. You see, dati wala sa pakinabang, nagdanakaw nga yan eh. Ngayon, papakinabangan mo siya, at ako man, papakinabangan ko siya. Kasi ako nakakulong, siya malaya na. Kita nyo, mas pinagaling ng Diyos sa mga si Paul sa kulungan, para isa dinala ron, mag-akay, at pinabalik. Pwede sana si Paul na makalaya, no? Pero mas pinagaling ng Diyos si Onesimus. So the defilement of sin, sinira ng kasalanan, winasak ng kasalanan, defiled your life. Kaya pagka ang kasalanan pinayagan ninyo, ang bisyo, ang masamang bagay, masamang barkada, masamang gawain, masamang kaisipan, pinayagan nyo maghari sa iyong buhay, they would defile your life. Sisirain niya kayo. I've seen many posts ng mga Kristiyano ngayon, ang gaganda ng mga posts. And I like them, nilalike ko, pero pag nakita ko nagiinuman, kung ano mga himutok doon, nakakalungkot, sinasara ko. Makita natin yung mga ipinapost nyo. Use FB, social media, na magagandang bagay. Huwag himutok, huwag barkadahan na masama, huwag yung inuman, huwag yung barkadahan na hindi nakakaluwa natin sa Diyos. Because it would defile your life. Sisirain niya inyong buhay. And by the way, ano sabi? Onesimus, ang pangalan Onesimus, ang ibig sabihin talaga niya profitable. Pero dahil sa hindi siya talaga maging profitable sa Bible times at even sa ating panahon, pinapangalanan nila kanilang mga anak, kung ano yung nais na mangyari. Pinangalanan siya na kanyang magulang na Onesimus because they wanted him to be profitable. Amen? Pinangalanan siya na Pedro, dahil ko siya siguro maging kagaya siya ng bantay sa gate ng langit. Marahil ganon. Wala kayong pangalan na alam dito na pinangalanan yung anak niya o kapatid mo na Judas. Sino may kapatid na Judas? Bakit? Alam niyo kagad pangalan pa, mali na eh. Pero may pangalan dyan, Jesus, Pedro,
Peter, Conrad, Sunny Boy, lahat yung may mga kahulugan marahil. Di ba? So, ibig sabihin, ang pangalan Onesimus means profitable. Pero hindi siya nabuhay doon sa pangalan na yon. Sumuhay siya, pero hindi siya natili doon. Nung siya maging Kristiyano, naging profitable siya ngayon. Napakadibangan siya. Tayo lahat naman. Hey, listen, tayo lahat ng mga tao na hindi Kristiyano, lahat tayo walang kwenta. Romans chapter 3, verse 10 to 12. I-roll na lang. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo libigulan ng das, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Lahat tayo ay unprofitable. Pero dahil kay Kristo, we are like Onesimus. We run away slave. Pero nung tayo matagpuan ng Panginoong Diyos, naging Kristiyano tayo. Yung dapat na paglilingkod, nagawa natin. Yung dapat natin ginagawang pagsamba sa Kanya, nagagawa natin. Nung tayo naging Kristiyano, nung hindi ka pa Kristiyano, wala tayong panahon sa Kanya. Nung tayo maging Kristiyano, nagbago ka. Amen? 2 Corinthians 5:17. Sa ating panahon yan, 2026, listen, may mga sasabi na ba kayo, nakaranas kayo ng pagbabago sa inyong buhay? Honestly, as I look sa mga tao natin sa church, I could sense may pagbabago. Tingnan yung picture nyo na nakaraan. Tingnan yung picture nyo ngayon. At least nakita ko nagbabago ang paglabas sa inyo. Na I believe it's coming from the inside. Amen? So tulungan tayo ng Diyos. Ang sino man na kay Kristo, bago nila lang. Kulang pa ho, mga kapatid. There are empty seats sa ating church. Kailangan mapuno po ito ng tao na makikinig sa salita ng Diyos. Sino gagamitin nila? Ang maling aral sa labas, no? Sino gagamitin ng Diyos para mag-akin ng kaluluwa? Hey, church, listen. Sino gagamitin ng Diyos para mapuno ng tao ang ating church? Tayo, Kristiyano. The defilement of sin. Secondly, the distance of sin. Philemon chapter 1 verse 12. Ang kasalanan, pagka pinayagan niyo mangyari sa inyong buhay, ilalayo niya kayo sa Diyos. It would make you distance sa Panginoon. It would separate us. Okay, ano sabi? E di, pinapunta niya si Onesimus. Sa verse 12, basa. Na siyang akin, pinabalik sa inyo, sa aking sariling katawan, sa mga titbagay, ang aking sariling puso. Sabi ni Paul, Brother Philemon, pinabalik ko siya sa iyo na parang ako, dala ang sariling puso. Verse 15. Seventeen. You see, Philemon, please, brother, si Onesimus nagbabalik sa iyo na parang ako. Tanggapin mo siya na parang ako. Tanggapin mo si Pedro na parang ako. Tanggapin mo si Juan na parang ako. Philemon, hindi mo makarating dyan, pero receive Onesimus na parang ako ang dumating sa iyo. Amen? He was a runaway slave. Pwede siyang mamatay, pero pinigyan siya sa pagkakataon, and Philemon receive Onesimus as if he was receiving Paul na nag-aakay sa kanya. Dito nangyari sa atin, mga kapatid. Si Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo at nagdusa sa krus, binigay niya kanyang buhay. He died. Hey church, namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin. At siya na ba na mali? At na tayo maging Kristiyano, God, Christ is telling the Father, Ama, tanggapin mo yung si Juan, tanggapin mo si Pedro na parang ako. Ako'y namatay para sa kanya. He was a slave. Pero kapatid ko na siya, kapatid na Philemon, tanggapin mo siya. He was your slave, but he is now your brother. Kapatid mo siya sa Panginoon. Tanggapin mo siya. Tayo pinakay Kristo. John 17:23. John 17:23. Inibig tayo ng Diyos. Tulad ng pag-ibig niya kay Kristo. And finally, hindi lamang the defilement, hindi lamang the distance. Number 4, the debt. Ang ating pagkakasala ay nagdulot ng utang. Alam niyo ba lahat tayo mga tao, may utang sa Diyos? Sino makababayad? Wala ho. Sino makapupunaw ng utang natin sa Ama? Wala ho. Kahit tayo mamatay sa impyerno nang walang katapusan, hindi pa natin kayang bayaran ang ating utang sa Kanya. Bad news. So bad news.
Ito good news. Somebody paid the price. Somebody paid your sin and my sin. May nagbayad ng utang natin. Si Kristo Jesus. He paid the sin he did committed. He paid the debt he did not owe. Siya nagbayad ng ating utang. Ewan ko kayo, naintindihan niyo ba yan? May nagbayad ng tuition ninyo, may nagbayad ng damit ninyo, may nagbayad ng ganito. You are saying, salamat, pastor, salamat. You know how grateful you are? Kapatid, mas higit sa lahat. Salamat, Diyos, iniligtas mo ko. Ikaw ang nagtubos na aking pagkakasala. Tinubos mo ko sa impyerno. Dinila mo ko sa langit. And that ought to terrify us. Ikaw patungo sa impyerno, anak ka ng Diablo. Ngayon, anak ka ng Diyos. Maglingkod na tayo sa Diyos. The death of sin. Tini po sabi, sa verse 18 ng Philemon. Tinan niya ha? Basa natin. Philemon 18. Basa. O may utang. Ito ibig sabihin. Kung may utang siya si Pedro, ako na magbabayad. Sakit na no? May utang ako Pedro. Okay, may utang ako kay Conrad. Sabi ni Pedro, Conrad, matis pa siya? Ako na. Akin na yan. Sana na. Di ba? Oh, sasama-sakam kayo? Sabi ni Pedro, Sir, ako na. Salamat naman, ikaw mag-sponsor. Hindi, sama mo ko. Bayaran mo ko. Ay, hindi pa rin. Sabi ho, kung may utang sa iyo anuman, kung siya nagkasala sa iyo anuman, ako na ang ituring mo. Ako na may utang, ako na magbabayad. Mga kapatid, yan ang ginawa ni Kristo. Sabi niya, Ama, nagkasala sila lahat sa iyo. Ako na magbabayad para sa kanila. Huwag mo na silang parusahan. Ako na magdusa para sa kanila. Ewan ko kayo, ang taong grateful, susunod na rin siya habang buhay doon. Remember yung sa camp, pinag-usapan natin? You committed and surrendered. You remember the last message? You committed. May utang ako ng babayaran for 6 years. After 6 years na hard labor, babayaran ko utang ko. Then, after 6 years, sabihin ng pinagkakutang ko, o, bayad ka na. Ano gusto mo mayari? Sa iyo nara, adios, diyan ka na, bayad ako sa utang, lalayasin na kita. Pero yan ang committed. Binayaran mo, you are committed to pay and you paid it. But after 6 years, sasabihin sa iyo ng putas, you have the right to stay or to leave. Pag sinabi ng alipin, bossing, naging mabuti ka sa akin. Nagkaasawa ko, nagkapamilya ko rito, mabuti ka sa akin. I would rather stay. That is surrender. Dito na ako maglilingkod sa ibang buhay, kasama ang pamilya ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, plano ko mag-arkitekto, yumaman, tulungan ng gawain. Hindi na, tinawag mo ko, susunod na lang ako sa'yo. Kung ano gusto mo, susunod ako sa'yo. So sabi ni Paul, ako na magbabayad. So Onesimus, may utang malaki sa kanyang amo. He had nothing to pay. Pero sabi ni Paul, ako na magbabayad. Sa atin mga Kristiyano, every blot, every blur, every blemish had been put on the account of Jesus Christ. Ipinako sa kanya. Romans 8:33. Yan ang po huling verses natin. Romans 8:33. Ano basa? Ano tawag sa atin? Basa. Sino ang magsasakta ng anuman na sa ng Diyos? Ang Diyos ay makakaya. Sino makakakusa sa inyo? Anak ka ng Diyos. You are just. You are justified. As if you have never sinned. Mga kapatid, ano man ang pintas nila sa atin? Tandaan nyo, sa tingin ng Diyos, you are out of death. Wala ka ng utang. You are death-free. So sabi ni Onesimus, sabi ni Paul, Onesimus, you go. Punta mo si Philemon na yung boss. If you owe, it's on my account. Ako na magbabayad. So, this year, this new year, make your record clear. Tumayo po tayo. As we have observed, maraming mga ginawa tayo last time na hindi nakalugod sa Diyos. Let's make it up. This year 2026. This year 2026.
Kausapin niya mabuti ang Diyos. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? And I will follow. I will do it. Let's pray. Panginoong